Magandang gabi sa ating lahat. Tayo muli narito at Miyerkules ng gabi tayo muli sama-sama sa ating pagsamba. Maraming salamat sa ating pastor o patuloy nagbibigay ng prelude. Napakaganda ng ating prelude, si Jesus ang aking musika. Siya nagbibigay ng ating buhay. Siya ang ating kalakasan. Kaya hindi natin dapat kalimutan ang ating pang-araw-araw na buhay. Magandang gabi sa mga nasa bahay, online. Inaanyayahan ko kayo ngayon tumayo upang tayo manalangin sa ating pagpapatuloy. Tayo manalangin, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang aming kalakasan at kaligtasan. Kayo ang nagbibigay buhay at ng aming mga ikinabubuhay. Salamat po, Panginoon, sa inyong kadakilang pag-ibig. Inaakay ninyo kami at pinalalakas ang aming kahinaan. Itinuturo ninyo ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Kami muli narito at sama-sama sa pagsamba. Nawa pangunahan kami ng banal na Espiritu at himukin ang aming puso na ipamuhay ang hamon ng mensahe. Salamat, patuloy namin kayong nalalapitan at binibigyan ninyo kami ng kaalaman at ng katotohanan. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan at linisin ang aming puso. Ang mga kapatirang patungo rito naway inyong ingatan at ihanda po ninyo kami sa pakikinig ng mga mensahe maging nasa online. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatiling nakatayo sa pag-awit. Magandang gabi sa ating lahat. Tayo umawit at purihin natin ang Panginoon at ating awitin, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did my grace appear, my heart
tayo magkamustahan sa bawat isa at ating kantahin God's Wonderful People. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God. God's wonderful people. At kung tayo tapos na sa pagkamustahan, maaari na po tayong magsiupo at tayo dadako sa announcement and reminders. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao member group chat, Facebook page, and YouTube channel. Midweek service and prayer meeting starts at 7 o'clock p.m. every Wednesday, church auditorium. And Sunday worship service starts at 9 o'clock a.m. ganun din sa church auditorium. At sa Sunday worship team, December 14, upcoming Sunday, humingi, magtiwala at tatanggap at matatagpuan yan sa Mateo chapter 21 verse 21 to 22. A New Life class every Sunday after the morning worship service with Sis Minda Fulgar. And Goy Cubao weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday, BKBC and track distribution every Saturday. And home Bible study and prayer fellowship and monthly worship service sa Camarin, Caloocan City every Friday. And home Bible study San Mateo Rizal every Saturday. And worship service Taytay Rizal every Saturday. And special mission gift giving every last Sunday of the month. And Lord's Supper every last Sunday of the month. And first time visitor Sundays, December 28, 2025. And each one bring one every Sunday. Invite your friend or classmates. Missions Conference Performances Dry Run, December 14, 2025, 3 o'clock p.m. sa Church Auditorium din po yan. And 36 Missions Conference and 60th Church Anniversary, December 21 to 21. 17 to 21. At dyan po ay makikita po natin yung mga program sa MissCon 2025. Ganun din po sa Sunday. At tayo muli magsitayo at tayo umawit at ating awitin higit sa lahat. Pag ang langit ay sadyang maulap at suliranin mo sa'yo'y nagpapahirap. Sa kanyang kapangyarihan, manalangin ka, ika'y pakikinggan. Simulan mong pagmasdan ang kapaligiran, mamamangha ka sa kanyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, iba't mahal sila ng Diyos kailanpaman. Bakit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo.
pagkaingatan. Tunay higit ang pag-ibig ni Jesus, higit sa bawat suliranin taglayhon. Lahat ng hirap at pasanin mo'y kanyang lunasan, lagi kanyang pakaingatan, lagi kanyang pakaingatan. Tayo magsiupo na po at ating tawagin para sa preaching si Brother Renato Alegre. Muli magandang gabi sa ating lahat. Sa ating pagpapatuloy, ang pamagat ng ating paksa ngayong gabi, panganib at kaligtasan. Panganib at kaligtasan, ano po? Magkatugmay dalawa, magkasama, no? Panganib at kaligtasan. Kung may panganib, may kaligtasan. May kaligtasan, may panganib. Yan. Baliktaran. Makikita na ating teksto sa Lucas Kapitulo 13, versikulo 22 hanggang 30. Medyo mahaba-haba ang ating teksto. Ano po? Salita na lang po natin basahin. Ako ang 22. Kayo ang susunod na talata, teksto. At sabay-sabay tayo sa 30. Inanayahan ko kayong tumayo. Basahin natin ang ating teksto sa aklat ng Lucas Kapitulo 13, versikulo 22 hanggang 30. Sabi nga dito, at siya yumaon sa kanyang lakad sa mga bayan at mga nayon na nagtuturo at naglalakbay na tungo sa Jerusalem. Magpilit kayong magsipasok sa pintuan makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mangagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Kung magkagayoy, pasisimula ninyong sabihin, nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo, at nagturo ka sa amin mga lansangan. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin kung makita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos, at kayo'y palabasin. Sabay-sabay sa 30. At narito, may mga huling magiging una at may mga una magiging huli. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pagbasa ng Kanyang salita. Tayo ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming binasa na nagbibigay gabay at kalakasan ng aming puso at hamon bilang mananampalataya. Nawa malaman namin at tugunan ang ilang katotohanan ukol sa panganib at kaligtasan. Salamat sa dakilang pag-ibig. Magkaroon nawa kami ng masidhing pagnanais na maligtas. Lubos po kami nagtitiwala at nananalig sa iyong kadakilaan at kapangyarihan. Pagkalubang po nawa ninyo ng kalaman at ang iyong lingkod
sa paghahayag ng Ebanghelyo. Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maaari na po kayo maupo. Panganib at kaligtasan. Ano pa? Maraming tao ngayon ang abala. Kuminsan nahuhuli pa nga. Abala sa pag-iipon o sa paglalakbay o pagtupad ng mga pangarap. Ngunit kakaunti ang naghahanda para sa walang hanggan. Ano po? Nakakalimutan o sadyang nililimot maghanda para sa walang hanggan. Ang pinakamalaking panganib ay hindi ang mamatay. Ano po? Kundi ang mamatay na hindi ligtas. Ayan ang napaka mapanganib. Sa ating teksto, tinanong ng isang lalaki ang Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? Isang tanong na hanggang ngayon ano po, ay kailangan sagutin ng bawat isa sa atin. Ang sagot ng Panginoon ay hindi basta oo o hindi, kundi ang babala. Magpilit kayong pumasok, magpilit kayong magsipasok sa pintuan makipot. Yan po ang sagot, ano? Strive to enter in at the gate, straight gate. Ayon nga sa verse 24. Strive to enter in at the straight gate. English yun. Ibig sabihin, hindi sapat na gustuhin lamang ang kaligtasan. Ito'y dapat pagsikapan. Hindi basta gusto lamang, ligtas ka na. Dapat pagsikapan, tugunan at paghandaan. Tulad mga pasahero ng Titanic, ano po, na nagtiwala, ligtas sila. Maraming tao rin ngayon ang kampante. Iniisip na aabot sila sa langit, ngunit sa oras ng kamatayan, maririnig nila ang tinig ng Diyos na nagsasabi, hindi ko kayo nakikilala. I knew you not. Kaya ngayon, ating pag-aralan ang mga panganib ukol sa kaligtasan at kung paano ito dapat tugunan. Meron po tayong dalawang pangunahing teksto, punto, ano po? Sabi nga sa atin unang punto, ang sitwasyon ng ating teksto. Ito ang konteksto, ano po? Si Jesus ay patungo sa Jerusalem sa kanyang kamatayan sa cross, at habang siya ay nagtuturo, isang lalaki ang nagtanong tungkol sa kaligtasan. Hindi ito tanong ng pag-uusisa. Hindi tanong ng pag-uusisa lamang, ano po, kundi tanong ng buhay at kamatayan. Ipinapakita ng Panginoon na ang kaligtasan ay isang seryosong usapin na hindi dapat ipagwalang bahala. Ayon nga sa ating teksto, ano po, sa Lucas Kapitulo 13, versikulo 22, at siya yumaon sa kanyang lakad sa mga bayan at mga nayo na nagtuturo at naglalakbay na tungo sa Jerusalem. Ano po? Ang Panginoon ay tutungo sa iba't ibang lugar. Nagtuturo habang siya ay patungo sa Jerusalem. Nagtuturo, dala-dala, taglay-taglay niya ang utos ng Ama.
Habang ang iba ay naglalakbay para sa negosyo o kasiyahan, si Jesus ay naglalakbay para sa ating kaligtasan. Dala ang kaligtasan natin, kanyang itinuturo. Sa bawat hakbang patungo sa Jerusalem, dala niya ang layunin ng Ama na tayo ay maligtas. Ano po? Opo, kaligtasan po ang kanyang inilalako, kanyang dala-dala. Ayon pa sa ating teksto, sa 23, Lucas 13:23, ano po? At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang maliligtas. Kung kakaunti lamang ang maliligtas, ano po? Ang tanong ay nagpapakita ng pag-aalala. Ligtas ba ako? Ngunit pansinin, hindi sinagot ng Panginoon kung marami o kaunti. Kundi itinuro niya kung paano tunay na maligtas sa pamamagitan ng pagpasok sa makipot na pintuan. Ano? Yan ang hamon ng Panginoon. Like, kakaunti ang pumapasok sa makipot na pintuan. Gusto ang maluwang na daan. Dahil tropa-tropa kung pumasok. Pag makipot, hindi sila kasya. Kaya kakaunti ang nakakasumpong. Ito ay mahalagang tanong dahil may mga naniniwala, may mga naniniwala na lahat ng tao, kung hindi man, maraming tao ang maliligtas. Yan ang paniniwala ng ilan. Marami ang naniniwalang lahat ay maliligtas. Oo, ang Diyos ay ama ng lahat sa paglikha. Ngunit, hindi siya ama ng lahat sa kaligtasan. Tanging sa mga tumanggap kay Kristo lamang. Ang hindi tumanggap, walang kaligtasan. Kaya sabi nga sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ay binigay ng kanyang bugtong na anak. At kung sino man ang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi tumatanggap, hindi kumikilala kay Kristo, malabo, maligtas. Ano po? Totoo, ang Diyos ay mapagmahal. Mapagmahal ang Diyos, ngunit siya rin ay banal. Ang kanyang pag-ibig ay hindi pumapayag sa kasalanan. Ang makasalanan ay walang puwang sa langit. Hanggang dito lamang sa lupa. Ang hindi naniniwala sa impyerno, ano po, ay hindi nangangahulugan, ito'y mawawala. Tulad ng apoy, kahit hindi mo pansinin, patuloy pa rin ito nagliliyab. Ganun ang impyerno, hindi napapansin, ngunit patuloy na naglalagablab. Ang dami o kakaunti ng maliligtas ay may epekto sa ating sariling kaligtasan. Kung marami ang maliligtas, mas malaki ang posibilidad na maligtas tayo. Ano po? Makasama tayo sa mga naliligtas. Ngunit, kakaunti, mas malaki ang posibilidad na hindi tayo maligtas. Kakaunti. Posible hindi tayo maligtas. Ano po? At kung kakaunti lamang, maaring dahil mahirap ang maligtas. Mahirap ang maligtas. Ang bilang ng mga maligtas ay may epekto sa ating pananaw. Kung akala mo
Kung akala mo marami ang maliligtas, baka maging kampante. Maging kampante ka, ano po. Ngunit kung kakaunti, dapat kang magtanong, kasama ba ako? O maiiwan? Ang kaligtasan ay hindi automatikong bunga ng relihiyon, pamilya o kabutihan. Ito'y personal na desisyon sa harap ng Diyos. Kaya ang hindi pa mga ligtas, hindi pa nakakakilala kay Kristo, ay dapat magdesisyon na ngayon habang hindi pa sirado ang pintuan. May pagkakataon pa. Huwag na ipagpabukas kundi ngayon. Ang ating pangalawang bahagi, ano po? Mahalagang aral at hamon. Sa bahaging ito, ibinunyag ni Jesus, ano po? Ang tatlong mahalagang katotohanan. Kakaunti ang maliligtas. Ayun sabi niya, kakaunti ang maliligtas. May hangganan ang pagkakataon ng kaligtasan. Hindi palaging nakabukas. Kaya may hangganan. At marami ang magugulat at magugulat sa kalagayan nila, ano po, sa huling araw. Ang bawat isa sa atin ay dapat seryosong suriin kung tunay tayong nakapasok sa pintuan ng langit. Kakaunti lamang ang maliligtas. Ayon nga sa Lucas Kapitulo 13, versikulo 24, sabi nga, magpilit kayong magsipasok sa pintuan makipot. Kailangan pa magpilit, ano po? Sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Ano po? Marami ang magtatangkang at magnanais maligtas ngunit mabibigo. Ano? Maraming magsisikap na pumasok pero mabibigo. Ang kaligtasan ay hindi para sa tamad. Hindi para sa mga tamad o walang malasakit. Ito ay para sa mga taos-puso lumalapit kay Kristo. Tulad ng isinusubo mo na lamang po, ano po, ibinibigay mo ng katotohanan. Ang sagot, ang magiging sagot lang nila ay sa kana lamang po. Sa kana lang ako makikinig ng salita ng Diyos. Tapos aasa pa na ligtas sila. Saan mangyayari? Malabo. Hindi po. Hindi po ba? Nalabo. Siya ay mabibigo dahil makipot ang daan ng kaligtasan. At hindi nga mangyayari, ano po, makipot ang daan tungo sa kaligtasan. Ang makipot na daan ay hindi madali. Ngunit, ligtas. Nahirap daan ng pero ligtas. Ito ay daan ng pagsuko, pagsisisi, at pananampalataya kay Kristo. Kung kaya, pagsikapan, pumasok sa pintuan ito. Magpilit kayong pumasok sa makipot na pintuan. Ano po? Kaya dapat natin pagsikapan ang pagpasok sa pintuan yon. Hindi ito nangangahulugan naliligtas tayo sa sariling gawa. Kundi ipinapakita na ang tunay na pananampalataya
ay may kasamang seryosong pagtugon. Hindi lamang pinakikinggan tapos binabaliwala. Kundi pag napakinggan, nabasa sa Biblia, dapat tugunin, gawin. Ayan po. Ang kakiputan ng daan ay binanggit din sa Mateo 7:13-14. Sabi nga dito, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak. At marami doon nagsisipasok. Dahil malapad ang daan, maraming ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, nakakaunti ang nakakasumpong noon. Ayun na. Maliit ang pintuan at makipot ang daang patungo sa buhay at iilan lamang. Ano po? Iilan lamang ang makasusumpong na makipot na daan. Hindi lahat, iilan lamang. Ang karamihan ay sumusunod sa maluwang na daan. Gusto nilang maluwang na daan ng kasalanan at mundo. Ngunit tandaan, ang popular na daan ay hindi palaging tama. Kadalasan mali. Ano po? Ang pintuan ng kaligtasan ay si Kristo. At ang papasok sa Kanya ay ang kaligtasan. Ayon nga sa 1 Kapitulo 10, versikulo 9, sabi nga dito, ako ang pintuan, ang sino man taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas. Kung sino lang papasok sa Kanya, ano po? Hindi lahat. Kung sino ang papasok ay maliligtas. At papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Maliban sa makipot ang daan na si Kristo, ito rin ay nag-iisang daan at wala ng iba. Kaya si Kristo lamang. Ayon nga sa Gawa, Kapitulo 4, versikulo 12, ano po? At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Si Kristo lamang. Ano po? Siya lamang ang daan, katotohanan at buhay. Maraming paraan para lapitan si Kristo. Opo, maraming paraan. Sa pananampalataya, sa pagsisisi ng kasalanan, at panalangin. Sa ating pakikipag-usap kay Kristo sa panalangin, ano po? Ngunit, iisa lamang ang daan patungo sa Diyos. Si Kristo lamang. Wala nang iba. Kaya, hindi lagi at habang panahon ang pagkakataon maligtas. Ayon nga sa ating teksto sa Lucas Kapitulo 13, versikulo 25, ano po? Kung nakatindig na ang puno ng sambahayan at mailapat na ang pinto, at magpasimula kayo nagsitayo sa labas at nagsituktok sa pintuan na nagsasabi, Panginoon, buksan mo kami, at siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan. Ano pa? Darating ang panahon. Darating ang panahon, isasara na ang pintuan ng bahay. Kaya hindi lagi bukas, darating din. Tulad nga sa atin, pagka tayo matutulog na, sarado, nakalakpa. Kaya makikiusap ang mga taong makapasok sa bahay. Ayon nga sabi sa ating teksto, ano po? At magpapasimula kayong magsitayo sa labas at magsisituktok sa pintuan na nagsasabi, Panginoon, buksan mo kami. Sila hindi pagbubuksan. Dahil hindi sila
kilala o hindi kilala ang pinanggalingan. Ayon sa ating teksto. Maraming Hudyo isasara ang pintuan at marami ang magmamakaawa. Ngunit sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. I knew you not. Isang napakatinding paalaala, na darating ang oras ng pagsasara ng pagkakataon tulad ng pintuan ng arko ni Noe, na tuluyan sinara ng Diyos. Sila ay hindi pinagbuksan at sa halip ay itinaboy. Ayon sa Lucas Kapitulo 13, versikulo 26 at 27, sabi nga dito, kung magkagayoy, pasisimulan ninyong sabihin, nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo at nagtuturo ka sa amin mga lansangan. Sa 27, at sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y taga saan. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na nagagawa ng kalikuan. Pagtatabuyan ng Panginoon, hindi pakikinggan ang kanilang paliwanag. Wala ka nang magagawa, sarado na ang pintuan. Kung kailan sarado, saka kayo kakatok, magpupumilit pumasok. Tulad ni Esau, na nagsisi at tumanggi at tumangis sa huli, ngunit tinanggihan. Kahit anong pakiusap, wala nang pagkakataon. Ayon sa Hebreo Kapitulo 12, 16 at 17, sabi dito, gaya ni Esau, na sa isang pinggam pagkain ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. 17, sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagpapala, siya'y itatakwil. Sapagkat wala na siyang masumpungan pagkakatao ng pagsisisi sa kanyang ama. Bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuha. Kahit pa umiyak, wala na. Sarado na. Tapos na. Tulad ni Esau na nagsisi, ngunit huli na. Marami ang magsisisi, ngunit hindi pagsisising may pagbabago, kundi pagsisising nahuli. Ang mga pintuan minsan ay bukas, ay maaring tuluyan maisara. Kaya't ngayon pa lamang ay dapat tayong pumasok. Huwag nang hintayin ang huling paalaala o bandilyo. Ngayon pa lamang magsipasok na tayo habang bukas pa ang pintuan. Ang kaligtasan ay hindi bukas o susunod na pagkakataon. Ang diablo ay magsasabing mamaya. Ngunit ang Diyos ay nagsasabing ngayon. Tulad na sinabi ng Basel sinasabi ng Diyos ngayon, sinasabi ng diablo bukas. Kaya ngayon ang tamang pagkakataon, hindi ang bukas. Ayon pa kay Billy Graham sa Tagalog, ang panahon ng pag-aani, tinagalog na ito, ang pag-aani o kaligtasan ay palagi ngayon. Hindi tayo dapat maghintay ng mas magandang oras
sapagkat baka hindi na dumating iyon. Ang hindi maliligtas at ang maliligtas ay hindi inaasahan ayon sa ating teksto. Ano po? Ayon sa Lucas 23:28, diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin kung makita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propita sa kaharian at kayo'y palalabasin. Ano? Maliligtas sila Abraham, Isaac, Jacob at ang mga propita ng kaharian ng Diyos. At ito ay may naasahan. Ngunit maliligtas din na maging ang mga hintil. Tayo yun, mga hintil, ano po? Mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Ayon sa 29 sa ating teksto. At sila'y magsisipag galing sa silanganan at sa kanluran at sa timugan at sa hilagaan at magsisiupo sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang kausap niyang mga Hudyo ay hindi makakapasok sa kaharian. Ayon sa ating binasang teksto sa 28, ano? Sila ay palalabasin, ipagtatabuyan. Kung kaya, ang mga huli ay magiging una. Ang una, ano to? Samantalang ang una ay magiging huli. Ayon nga sa Lucas Kapitulo 30, versikulo 13-30. At narito may mga huling magiging una at may mga unang magiging huli. Ayan. Inulit din ito sa Mateo 19:30 at 20:16. Hindi ko na babasahin dahil ganun din yun. At saka Marcos 30, versikulo 31. Ang paghihirap ng mga tinanggihan ay isinasalarawan ng pagtangis at pagngangalit ng ngipin. Ayon sa 28 pa rin sa ating teksto, ano po? Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ang pagtangis at pangalit ng ngipin, isang larawan ng walang hanggan, pagsisisi ng mga taong alam nilang may pagkakataon sila, ngunit pinabayaan. Nagpabaya. Ano po? May mga tatawag sa pangalan ng Panginoon ay magsasabing sila ay nagpanghula, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala at sa ngalan ng Panginoon, ngunit sila ay itataboy at hindi kikilalanin ng Panginoon. Ay sa Mateo 7:27, 7:22 at 23. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsisipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa mga pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Sa 23, at kung magkagayoy, ipapahay ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala. Kasaklapan po. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga gagawa ng katampalasan. Pagtatabuyan. No? Marami ang tatawag sa pangalan ng Panginoon, ngunit itatakwil o pagtatabuyan niya. Hindi sapat ang relihiyon o gawang panlabas. Ang kaligtasan ay relasyon, hindi relihiyon. Pagsuko dapat hindi pakitang tao lamang. Bilang panghuli, ang kaligtasan
ay hindi parang ticket na maaari mong kunin sa huling sandali. Ano po? Kapag dumating ang oras na isara ng Diyos ang pinto, wala nang makakapasok. Sarado na. Kahit pagpumilit pa kayo, wala na. Kaya sabi ni J.C. Ryle, ano po, sa Tagalog, pagbalik ng Panginoon, wala nang pagkakataon para magbago ng isip. Wala na. Baka abala ka sa maraming bagay, sa trabaho, sa pamilya, ano po, o sa mundo, ngunit pinakamalagang tanong ay ito, ligtas ka na ba? Huwag mong pagpalit ang walang hanggang kaligtasan sa pananadaliang kasaganaan. Ngayong araw, habang bukas pa ang pintuan ng biyaya, pumasok ka kay Kristo. Sapagkat darating ang gabi at maririnig ng marami ang tinig na ito. Too late. O huli na. Ngunit para sa susunod ngayon, para sa lumapit kay Kristo, maririnig nila, well done, good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord. Mateo 25:23. Ano? O magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kakaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Magandang gabi. Tayo manalangin. Salamat Panginoon Diyos sa mga biyaya at mga aral tunay na may ilang panganib sa kaligtasan na kailangan namin malaman at tugunan. Nawa habang mayroon pang panahon upang makapasok sa langit, ay samantalahin ang pagkakataon at isagawa. Salamat sa sa inyong kadakilaan at ng inyong kahabagan. Tulungan po ninyo kami malaman ukol sa panganib at kaligtasan upang aming maipamuhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagkakaloob, po, ayon nga sa ating teksto sa Lucas Kapitulo 16, versikulo 10 at 11, sabi nga dito, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kung kayo nga hindi naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang makakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Ibigay po natin sa Panginoon ang pinakamahusay na handog. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami muli nagpapasalamat sa iyong paalaala na ang kaligtasan ay hindi palagi. Salamat sa paminibigay niyong kalakasan at saganang paghahanap buhay nawa sa aming pagkakaloob. Samahan mo kami, tipuin mo ang aming puso na magkaloob ng may pag-ibig ng kagalakan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Tayo magpasalamat. Salamat Panginoon sa natapos na aming pagkakaloob. Aming itinataas ang salaping aming nakalap ngayong gabi at nawa iyong pagpalain, magamit nawa sa bahay-sambahan ng naayon sa iyong kalooban. Salamat sa patuloy yung paggabay sa aming araw-araw. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.
tayo muli magsitayo at ating awitin, Shout to the Lord. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountain bow down and the seas will mourn the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you.
At ating muling tawagin si Brother Renato para sa panalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga biyaya at hamon na nagbibigay kalakasan ng aming kaluluwa. Salamat sa ilang katotohanan sa panganib at kaligtasan. Tunay na kakaunti lamang ang maliligtas, nawa pagsikapan at patuloy susugan ang makipot na daan tungo sa kaligtasan. Salamat sa mensahe at sa katotohanan, nawa aming isa puso at isa buhay ang hamon ng mensahe. Tulungan po ninyo kaming masumpungan ang tamang pintuan ng kaligtasan. Salamat sa lahat ng mga gumanap at kabahagi sa gawain. Nawa sumagana sa atin lahat ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Ang mga samot dalangin, aming idudulog sa inyo kung inyo pong luluubin, inyo pong tugunin. Sa aming pag-uwi, ingatan po ninyo kaming makuwi ng ligtas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.